Bakit masyado siyang selective? Eh unang-una wala kasi yata sigurong mailagay sa vlog content niya eh. 'Di ba? Gustong magpabida-bida pero more than that eh yung pagiging hindi namin magkakampi nung nakaraang eleksyon. Kung ako ba kakampi niya, tingin mo ba mangyayari 'yan? Kung meron man pong mga kinakailangan na i-comply, ito po dapat ang tinatahulan niya ay ang DPWH at hindi po kami. Ito may masabi lang, daldal lang ng daldal to. Tapos na po ang palabas. Akala po yata niya hanggang ngayon nasa pelikula pa rin po siya. Unang-una dapat malaman po muna ninyo kung ano po itong proyekto na tinatayo po dito. Ito po ay isang community center. Ang laman po nito, dito po, meron po tayong dialysis center, meron po tayong espasyo para sa mga senior citizen at meron po tayong nilagay dito na halfway house. Hindi ko po alam na kung bakit ngayon ay sinasabi niya na illegal ito dahil alam naman po niya na kami naman po ng mga congressman, ang trabaho po namin ay mag-request lamang ng mga proyekto ng ganito. At kung meron man pong mga kinakailangan na i-comply, ito po dapat ang tinatahulan niya ay ang DPWH at hindi po kami. Dahil wala na po sa kamay namin yung unang-una, hindi ko nga po kilala kung sino ang kontraktor niyan. Pangalawa, wala naman po tayong kinalaman sa bidding dyan. So dapat po, kung meron man po siyang kinakausap o kung kanino sila nakikipag-coordinate, dapat po yan sa DPWH. Ang nakikita ko po dito, PR stunt, di ba? Tapos na po ang eleksyon. Dapat mag-move on na po tayo. Alright mga kababayan, so breaking news muna tayo at ito na nga po, sumagot na nga po si Congressman Joel Chua dito po sa nakaraang live ni Mayor Isko kung saan hinamon niya nga po itong si Chua na magpaliwanag po kung bakit niya po ito nagawa sa isang pag-aari ng pamahalang lungsod ng Maynila. Ito nga pong covered court na kanyang pinademolish ng walang permit. No? Ito po ay sinagot ni Congressman Chua at ilan nga sa kanyang mga naging pahayag ay tila maaanghang na banat patungkol po dito kay Mayor Isko. So pakinggan po natin yung sinabi ni Mayor Isko kamakailan at ating himayin yan maya-maya lamang. Ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, tingnan natin kung may masampula. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Diba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Now, I'm calling the attention. And you tell him this. Lumabas siya ngayon. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natutudo sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Totoo, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua. Pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He's a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Bakit nyo tatanggalin yung kuryente ng dito? Tatanggalin yung kuryente ng dito. At kayo, manabili kayo dyan hanggat walang pasya ang pamahalang lungsod ng Maynila. Hindi congressman. Bakit? Property yan ng Maynila. Hindi yan property ng Congress. Kaya sinasabi, kaya nagkakagulo gobyerno. Ang hilig-hilig makailam ng congressman. Hindi po nag-abiso. Una-una, pwede namin silang kasuhan ng TEP. Bakit? Yung building dyan, property ng Maynila yun. Ano nga nasabi ninyo? Wala na po. Na 4 kilo Sino na yun. nagpakilo? Ayun.
dapat ang iniimbestigahan ni Chua. Lahat po kumplis kayo niyo. Walang permisi at property donation. Penalize sila itong mga gamit sila. Ano, hindi na ako matutulog. Wala na talagang gobyerno. Kanya-kanya. Ang mga kumplis nila. Alright mga kababayan, breaking news muna tayo at wag nyo munang skip itong video na ito. At ito nga po yung nangyaring inspection kanina ni Mayor Isko dito po sa Alvarez Street, corner Avenida Rizal, Barangay 334, Zone 33. Ito po ay sakop po ni 3rd District Congressman Joel Chua. No? Matapos po ang inspection ni Mayor Isko dito ay ipinag-utos niya po na ipakandado at ipakumpiska ang mga heavy equipment at iba pang gamit pang construction sa isang bakanting lote sa nasabi pong lugar, no? At bukod dito mga kababayan ay napag-alaman pa ni Yorme na ito palang bakanting lote na ito ay dati pong may nakatayo ditong covered court. At ito po ay under sa pangangalaga po ng Public Recreation Bureau ng Pamahalaang Lungsod ng Maynila. Ngunit sa kabila nito mga kababayan ay hindi po nakatanggap ang Pamahalaang Lungsod ng mga dokumento o permit upang ito ay gibain. Kaya ito po ay naituring ni Mayor Isko na isang illegal, no, na gawain dahil ito po ay pinagiba upang bigyan daw ng daan ang isang proyekto po ni Congressman Joel Chua dito sa nasabing lugar, no. At nakakapagtaka daw na walang permit ang nakarating sa pamahalaang lungsod. Siguro ito ay nung nakaraang administrasyon pa nangyari to, pero wala naman tayong katiyakan pa dyan, kaya sinabi ni Mayor Isko na ito po ay paiimbestigahan niya, no? So napansin ko kay Mayor Isko na talagang gigil na siya kay Congressman Joel Chua, no, dahil sa mga naglalabasan unti-unti yung mga ginawa nito ng mga nakaraang administrasyon. At ito nga po, kung hindi pa daw siya napadaan dito ay malamang ay nawala ng daycare center itong mga kabataan dito, yung mga estudyante natin dito na nag-aaral, no? Kaya ito naman yung mga residente dito ay dumaing kay Mayor Isko at siya naman po ay nagbigay ng mensahe niya dito sa mga kababayan natin dito na wala silang ibang pakikinggan kundi ang pamahalaang lungsod ng Maynila dahil nga po parang puputulan ata sila o tatanggalan sila ng supply ng kuryente. So nirest assure po ni Mayor Isko na hindi mangyayari yan at pinag-stay pa po sila dyan hanggat wala pa pong basbas ng pamahalaang lungsod ng Maynila. So mapapansin natin mga kababayan, no, bakit nga ba nangyayari itong mga bagay na to na maaari talagang magpagulo, no, magkaroon ng conflict na nagdidesisyon ng sarili itong congressman. Kasi itong congressman mga kababayan, kinakailangan dumaan pa rin siya dito po sa pamahalaang lungsod ng Maynila, no, dito kay Mayor Isko. Hindi porket siya ay nasa nasyonal, siya na yung mataas. So si Mayor Isko pa rin po ang talagang magbibigay ng mga permit dahil siya po yung punong alkalde, punong leader dito po sa ating lungsod. Kaya dapat lahat po ng ginagawa dito sa lungsod ng Maynila ay dumadaan po dito po kay Mayor Isko at sa pamahalang lungsod ng Maynila. So hindi porke ikaw ay congressman ay bahala ka na, no, kung saan ka magpapatayo ng iyong proyekto o kahit na labag sa batas sa konstitusyon ay talagang gagawin mo pa rin dahil nga ikaw ay nasa kapangyarihan. Kagaya po ng mga barangay hall na ipinatayo po sa mga bangketa. So hindi po pwede yan, no? Kasi ito pong bangketa ay pag-aari po ng gobyerno at dapat po yan ay napapakinabangan po ng taong bayan at hindi yan na pinapatoyan ng kahit ano mga istruktura, mapagamit man yan sa gobyerno or what. So kinakailangan dumaan yan sa proseso, dumaan yan sa mabusisi, mga permit na kinakailangan i-comply muna nila bago nila maisakatuparan yung mga ganyang proyekto, no. At ito nga mga kababayan, nakakapanghinayang kasi itong covered court na to ay matagal nang napapakinabangan ng mamamayan natin dyan sa area na yan at ngayon nga po ay giniba para bigyang daan itong proyekto ni Congressman Joel Chua. So hindi naman natin alam kung ano pa yung istruktura na ipapalit niya dito. Although kahit sabihin mo naman na sasabihin ni
Congressman Joel Chua ito ay mapapakinabangan din ng mamamayan dyan, ay kinakailangan pa rin sumunod sa tamang proseso, no, at hindi basta-basta iba-bypass kasi ang pangit nga naman ng ganito, magkakaroon ng kalituhan at kaguluhan pagdating ng araw. So ayan nga, hindi nga nagkamali si Mayor Isko at ito nga po ay nag-ugat ng kalituhan dito sa mamamayan dito sa area na ito. So ayan, sa pagbisita ni Mayor Isko mga kababayan ay ipinag-utos niya nga na ipakandado, ipasarado itong bakanting lote na to na naglalaman po ng mga heavy equipment, no. So lahat po yan ay ipapapenalize niya daw po yan at yung covered court na may mga bakal, may mga kung ano-ano nga mapapakinabangan na ipinakilo na, no. So maaari silang humarap sa kasong theft, no, na pagmamay-ari po yan ng pamahalang lungsod pero nawala at hindi nakinabang ang pamahalaan dyan. So illegal din po yung pagpapagiba dito, no. Wala din pong permit yan again at kaya laking gulat po talaga ni Mayor Isko itong mga revelasyon na ito. So again, tingin ko talagang namumuro na itong si Congressman Joel Chua dito kay Mayor Isko at paiimbestigahan niya itong covered court na to, no. So napag-aari po ng pamahalaang lungsod ng Maynila. So again mga kababayan, rest assured po na kahit holiday nga, no, na ang gobyerno po ng Maynila ay talagang kumikilos, nagtatrabaho. So saludo talaga ako kay Mayor Isko, no, dahil siya talaga ay bumababa sa ground para malaman niya talaga yung tunay na problema po sa sa ating lungsod. So muli mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video at naway magkaroon ng kalinawan itong ipapatayong proyekto di umano ni Congressman Joel Chua kung ano ba talaga to at bakit niya nagawa, no, na ipagiba itong existing na covered court na napapakinabangan naman po ng mamamayan dyan. So ano kaya yung reason ni Congressman Joel Chua bakit niya ipinagiba to at hindi dumaan sa tamang proseso, no? Walang permit, walang kahit ano. Ayan po ay according sa pamahalaang lungsod ng Maynila. So muli mga kababayan, maraming salamat po. Please comment down below kung may mga nabalitaan ba kayo, lalo na kung nasa area nyo to, District 3. So comment down below mga kababayan kung ano yung nalalaman nyo dyan. I-share nyo yan sa ating comment section at ating talakayan yan sa susunod nating update. Muli maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.